we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Pipila ka cottage sa ka-beach resort sa Davao City ang nadanyos human gihapak sa dagkong balud sa kadagatan. Ani ang report ni Argil Relator. Tara! Gansak! Gansak! Kusog og dagkong balod ang mihapak sa mga cottage ni ining usa ka beach resort sa Turil, Davao City, Miyerkules sayo sa buntag. Ang resulta, dunay duha ka cottage ang nadanyos. Gihang mikalma na ang karagatan, gilayong gi-repair sa mga personahe sa resort ang mga nadanyos nga cottage. Dunay gibungkag na lang gayud ug tukuran og balik og cottage, sanglit mas trabahoso matud pa og galing i-repair. Kung low o medium seas lang ang kondisyon sa karagatan sa makaron, makita pa nato kining konkreto nga akong ikatindugan ingon man ang gilayon niini gikan sa balas dinhi sa baybay. Apan kung high tide matud pa, inubanan pa sa kusog kaayo nga balod sa karagatan mo apaw matud pa ang tubig dinhi sa cottage. Ingon man moabot pa gayud ang gitas-on sa balod hangtod dinhi sa atop sa cottage. Resulta na danyos ang pipila niini. Busa sa karon ang ilang himuon i-repair una nila kini. Gipang repair lang namo, gipang repair lang para makita pud nga mausab po, tapos ang uban na ni daot na manggudaan tungod ila lang i-repair lang pud na. Sa karon, operational gihapon ang resort apan ginabawal una ang pagligo sa dagat. Every pud mag weather like mag-ulan mo tukar jud ang kakusgonon jud sa balod jud mismo. Gagani na sir, unsa kada ko ang tubig? Apaw man jud diri o kusog man pud ang iyahang kuan jud hampak sa tubig. Sumala sa pag-asa, epektibo ang gale warning tungod sa dagkong balod sa Eastern Seaboard sa Mindanao nga dala sa habagat. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Nahimong hapsayang pagsugod sa klase sa usa sa mga dakong elementary school sa Davao City. Samtang padayon basab ang pagdawat og enrollees sa mga pampublikong eskwelahan, labi na katong wala pa naabot ang target enrollees. Atong ibalik si Argil Relator. Hanay ang pagsugod sa klase sa Santa Ana Central Elementary School sa Davao City nga naa sa hapit 3,000 ka pupils. Din komportableng nasakto tanang mga bata sulod sa matag classroom. Hinoon, dili gayud mawala ang pipila ka mga kindergarten pupils nga emosyonal, sanglit wala na anad nga wala ang ginikanan sulod sa classroom. Since medyo taas ang atong enrollment compared sa laing eskwelahan, we are implementing double shifting para sa mga bata for the grades 1 to grade 4. Pero for the intermediate level, ano na sila, whole day class good sila. Gipasigarbo sa eskwelahan ang ilang Special Science Elementary Schools program gikan grades 1 hangtod 6. It's quite okay naman po. I enjoy the learning here in the SSCS program. Nagadawat gyapon og enrollees ang eskwelahan. Gani ang inahan nga si Princess Jean ni apa sa pagpa-enroll sa iyang mag-kinder 2 na nga anak. Na-late lang sir kay tungod lagi sa mga kuan pod kulang pa ang mga requirements nila ba nya kailangan makumpleto ba ya. Sa datos sa DepEd Davao Region, niabot na sa 1.2 million ang enrolled students sa tanang pampublikong eskwelahan sa rehiyon. Gilauman sa DepEd nga doon na pa'y mga magpa-enroll, sanglit 87% pa kini kung tanda sa enrollment sa milabayng school year. We are counting, starting yesterday, the attendance of our children. If you miss one session, you will miss a lot
because classes have started. Kauban si Metro Alvin sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Sa pag-abli sa klase sa usa ka tulunghaan sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte nga gihimong evacuation center ato sa landslide sa miaging tuig, dunay panawagan ang mga magtutudlo. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jess Tony Humamil. Jess. Sara, sa padayong pagtaas sa ihap sa mga estudyante dinhi sa Bruce Central Elementary School sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, problema karon sa tulunghaan ang kulang nga mga bangko gani ang uban, huyang na. Dihang miigo ang landslide sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte sa miaging tuig. Ang Bruce Elementary School sa Barangay Tabuntaka ang usa sa nahimong evacuation center sa mga naapektuhan sa landslide. Humad sa halos usa ka tuig, balik normal na ang sitwasyon sa tulunghaan. Apan karong abli klase, doon na kini magiatubang nga mga problema. Gawas sa mga classroom nga gabok na ang mga kisame, mga bintana. Problema sab karon ang kakulangon sa mga bangko, labi na sa mga classroom sa grade 1. Gani ang gihimo sa mga magtutudlo, gipang-ayo na lang ang mga daot nga mga bangko. Ang uban, gihimong lamesa ang customized nga bangko aron adunay magamit ang mga bata. Iyan ang problema namin, sir, upuan. Initiative lang ng mga guro, gumawa lang kami ng paraan para makaupo lang yung mga bata. Mausab ang problema karon dinhi sa classroom ni Teacher Magnolia sa grade 1C section Matulangin. Kung makita ninyo, huyang na ang pundasyon sa mga bangko sa armchair. So buot nila karon nga mailisan kini og bag o aron sab nga komportable ang mga bata sa ilang pagtuon. Gani sa kining usa ka bangko, tagtulo ka mga estudyante ang mulingkod aron lang adunay kalingkuran ang mga bata, sanglit kulang gayud ang mga bangko. Kumbaga pa, inipon-ipon ko na yung mga sobra-sobra dun sa ibang rooms na may sobra na upuan para may maupuan lang sila. Kulang na kulang talaga. Ana sa kapin 1,500 ang ihap sa mga estudyante sa mga tulunghaan ug padayon matod pa ang pagdagsa sa mga buot magpa-enroll. Ang matag classroom nga kapin 40 ang kapasidad, kapin 50 ka mga estudyante na ang nag-okupa. Busat na nawagan sila karon sa mga buot modular. Sino may mga mabubuting puso, malalaking puso dyan na may kakayanan naman na magbigay, yung may mga sobra-sobra na kailangan nila magbigay ng donation para sa upuan, lalong-lalo na sa mga grade 1 kasi sila yung beginners. Meron mang bukas ang loob na bibigyan kami dito ng tulong. Sara, sa karon ongoing gihapon ang pagpahigayon og Operation Baklas sa atong mga magtutundo dinhi sa Bruce Central Elementary School ug gawas sa mga bangko kailangan sab nila karon ang og sikinsa man ang buot modular og pintura alang sa ilang tagsa-tagsa ka mga classroom. Sara. Okay, dagang salamat, Jess Tony Humamil. Police Regional Office 10 gihimakak ang mikatag video sa social media nga giambush kuno ang pastor nga giingong nalambigit sa Adrian Fornelius case sa Cagayan de Oro City. Kapulisan gilaraw ang pagpasaka og kaso batok sa uploader sa mong video. Aning report. Gipanghimakak karon sa Police Regional Office 10 ang mikalat nga video sa social media nga naghisgot sa giingong pag-ambush kang Pastor Denver Andales sa Cagayan de Oro City. Kini may kalambigitan kuno sa Adrian Fornelius case. Sa maong video, gi-quote niini ang Pro 10 og si Police Major Joan Navarro nga mao kuno ang mibuhi og pahayag. Naalarma ang kapulisan tungod walay kamatuoran ang maong video. Gihisgutan sab sa maong video ang pagkalambigit kuno ni pastor sa kaso sa pagpatay ni Adrian Fornelius. Butang nga gitumbok sa kapulisan nga ilang gipagawas. Kini it caused an alarm sa amuang part on the PNP kay gigamit gyud ang buhatan sa Police Regional Office 10 through my office sa Regional Public Information Office nga adunay insidente nga inaana. So ang gibuhat nato aside that we release a press statement on this matter nga nag-ingon kita nga dili kini tinuod og fake news kini. This is a misinformation. Tungod sa pagpakalat og sayop nga impormasyon ngadto sa social media, gilaraw karon sa Police Regional Office 10 ingon man ni Police Major Joan Navarro ang pagpasaka og kaso batok sa uploader.
Karon, ginaimbestigahan na sa Anti-Cybercrime Unit 10 among social media account aron maila ang mga nagpaluyo niini. Importante kaayo nga ato ang pangalagaan ang ato ang labanan kining fake news, misinformation kay makahatag kini og kabalaka dili lamang sa mga parties involved, makadaot pud kini sa reputasyon sa usa ka tawo. Panawagan karon sa kapulisan ngadto sa publiko labi na sa mga content creators ug mga netizen nga mahimong responsable sa mga ginahimo sa social media ug dili basta-basta motuo ug iberipika kung reliable source ang tinubdan sa impormasyon. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka mo kandidato sa pagka-barangay kapitan, patay diyang gipusil sa Midsayap, Cotabato, human kini nag-file siyang Certificate of Candidacy. Ano ang report ni Justoni Humamil? Sumala sa otoridad, igo lang nahuman og file og COC ang biktima nga giilang si Haron de Balanes, residente sa barangay Malingaw, Midsayap sa Cotabato. Diyang gipusil kini sa wala pa mailing suspect sa Municipal Plaza sa gawas mismo sa Municipal Compound kung asa nahimutang ang COMELEC pasado alas 11 Martes sa buntag. Migula sa investigasyon nga ang motibo sa krimen, posibleng away pamilya o rido sa lugar nga parte matud pa sa Special Geographic Area o SGA sa BARM. Posible sab kuno nga election-related ang hinungdan sa pagpamusil. Padayon pang ginaimbestigahan ang hitabo. Matod sa Midsayap LGU, gawas sa 44 ka mga barangay sa lungsod. Lakip sab nga gidawat sa COMELEC Midsayap ang laing 13 ka mga barangay nga sakop na sa SGA sa BARM, kung diin adunay conflict ang pipila ka mga pamilya. Sa official statement ni Midsayap Mayor Rolly Sacdalan, hugot nilang gikondina ang hitabo. Nanawagan sab ang LGU ngadto sa mga kandidato nga ipabilin ang panaghiusa og kooperasyon. The local government unit of Midsayap will make sure all this violence will not happen again and that the democratic process such as election must be free from violence and impunity. Gipahugta na sab ang seguridad sa COMELEC alang sa kaluwasan sa mga mofile og COC. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Hugot na karon ang pagpatuman sa gun ban o COMELEC checkpoint sa Cotabato City karong nagkaduol ang barangay ug sangguniang kabataan elections. Ano ang report ni Justoni Humamil? Sa pagsugod sa election period niadtong August 28, nagsugod sab ang pagpatuman sa gun ban. Ubos niini ang pagbawal sa pagdala og mga armas, deadly weapon o sabang matang sa eksplosibo. Karong hapit na ang barangay ug sangguniang kabataan elections nga ipahigayon sa October 30, 2023 sa Cotabato City ug Maguindanao Provinces. Gipahugta na sa otoridad ang gun ban. Gani, narawagan sila ngadto sa mga residente nga isurrender ang mga armas nga sumala pa ug at hinungdan sa kagubot. Narawagan sab ang otoridad sa mga kandidato sa BSKE nga respetoon ang katungod sa ilang mga kaatbang ug walaon na ang stratehiya nga pagpanghadlok. Hinihikayat natin yung mga residente na magbalik baril. Yung lahat ng mga baril ibabalik. Kasi ito yung sinasabi namin na tools of violence. Naghiusa sab ang kapulisan, kasundaluhan ingon man ang COMELEC sa paglusad og COMELEC checkpoint sa managlahing lugar sa Maguindanao ug Cotabato City, lakip checkpoint sa Joint Task Force. And my instruction is to set at least one COMELEC checkpoint per municipality under the COMELEC Resolution 10924. Naka-in-place na yung mga checkpoints natin sa buong Joint Task Force Central Joint Area of Operations from Jensan, South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur and Norte, parte na rin ng SGA at ng North Cotabato. Hinuon sa karon walay natala nga insidente nga adunay nakuhaan og mga baril sa checkpoint. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Usa ka lalaki sa General Santos City ang napalgang patay ug napuno sa samad dinunggaban. Mag-igaga og laing usa pa ka suspek dakpan sa otoridad. Onsehan sa kinawat nga baka, posibleng motibo sa krimen sumala sa kapulisan. Ani ang report ni Abby Caballero.
Nagkadugo og patay ng napalgan ang 26 anyos nga si Justin Hansinal sa kasagbutang bahin sa Barangay Sinawal, General Santos City, Domingo sa buntag. Sumala sa kapulisan, kapin usa ka tuig na matod pa kining gatrabaho isip leadman sa usa ka ransuhan sa maong barangay. Sa ilang investigasyon, Sabado sa gabi, nag-inom ang biktima kauban ang duha niya katauhan nga mag-ig-agaw nga sila si James Mahaling ug Giovanni Cortez ug ilang higala nga si Jonard Laranyo. Pagkabuntag, nakita na lang matod pa sa gwardya sa ransuhan nga nagkadugo ang katri ni Hansinal apan walay tao sa sulod. Napalga na lang ang biktima, pipila ka metro ang gilayon sa ginatulugan niini. Migula sa investigasyon nga gitabangan og patay sa tulo ka suspect si Hansinal gamit ang pala ug kutsilyo. Yung three suspects, they conspired to commit the crime of murder while si Justin ay natutulog sa kanyang bunks doon sa isang ransuan. They attempted to conceal the body of the crime. Binuhat nila kaya mayroong secondary crime scene. Ang ginatanaong motibo, naalagi daw baka nga nagsakit. Gipalubong daw sa doktor ba, gilubong gidaw nila, gipakalot lagi daw sa iya gipakalot daw niya sa iyang duha ka tauhan tong duha ka batan-on nga suspect pod. Siguro gikatay, gibaligya, di syempre man involved na. Murag nasuko siguro ang duha ka batan-on ba nga dili pantay guro ilang parte or siguro nalain sila aning isa. May galit ito kay Justin Ania. Meron silang pinarabas na sako na feeds at nung bininta ito ni Jonard sa Barangay Conel ay hindi siya nabigyan ng kanyang parte doon sa proceeds ng niyakaw niya na. Pinaagi sa hot pursuit operation, dakpa ng suspect nga si Jonard nga nakapuyo lang sab sa samang barangay ug ang mag-ig-agaw nga nagtago-tago sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Wala na sila mihatag og pamahayag, nag-atubang sila og kasong murder. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gikasubo karon sa GMA Network ang pagpanaw sa atong gimahal nga si kapusong Mike Enriquez sa edad nga 71 anyos. Dulan duha ka dekada nga nahimong anchor si Mike sa 24 oras. Dulan 20 ka tuig sab siya nga nahimong host sa public affairs program nga investigador. Si Mike ang nahimong presidente sa RGMA Network Incorporated ug nahimong senior vice president and consultant for radio operations sa GMA. Siya sab ang host sa Super Balita sa umaga ug saksi sa Double B sa Super Radio DZBB. Kapin 50 ka tuig nga kinasingkasing nga nagserbisyo sa mga tigtanaw ug tigpaminaw si Mike nga nagsugod sa industriya niadtong 1969 ug nahimong kabahin sa GMA Network niadtong 1995. Nagsubo karon ang Board of Directors, Management ug empleyado sa GMA Network Incorporated sa pagpanaw ni Mike. Matud pa sa GMA Network, ang iyang dedikasyon sa industriya maoy inspirasyon sa tanan. Super Radio DZBB. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Mula pagsikat ng araw. 6 na minuto makalipas sa kapitaw ng umaga, namataan ang namumuong sama ng panahon. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Bakit hanggang ngayon ay 8 milyon pa rin ang nagdodroga sa Pilipinas? Hanggang sa pagkagat ng dilim. Nakatutok kami 24 oras. Ang kanyang trademark na tinig. Sabi nga ng ilan same pa rin. Ang naghahatid sa atin ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Hindi namin kayo tatantanan. Mahigit 50 taon na ang career ni Mike Enriquez sa broadcasting. Nagsimula yan nung siya'y 19 years old pa lang. Sa di sinasadyang pagkakataon, nang dalawin niya ang isang kaibigang nagtatrabaho sa radyo. Sabi niya, Mike is applying for a job. Sabi ko, of course not. Sabi niya, why don't you try? Nothing to lose. I'll read the newspaper. Binasa ko. Tapos at the end, tinanong niya ako, when can you start? Taong 1995, nang lumipat siya sa GMA Network, kung saan sinimulan niyang pamunuan ang radio department ng GMA na kanyang pinalaki mula sa 4 na istasyon lamang. Oras po natin, 38:30 seguros. Tututukan natin ang lahat. Ang kanyang TV career naman,
Hindi rin daw sinasadyang magsimula. Nang mga ilangan ang GMA ng male anchor sa isang election coverage, bagay na labis daw niyang ikinagulat. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito eh. Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalang sa TV ako eh. Kinuha si Mike para maging anchor ng pinakabagong newscast ng GMA, ang Saksi. Nawag nila ako for a meeting. Sabi nila gusto nila fast-paced newscast. Tapos ang gusto nila mabilis, no? Mabilis. Tsaka puro headlines lang. Nervyos na nervyos ako noon. Nanginginig ako sa takot, tapos ang lamig pa ng aircon. Gusto po kayo, tataas na ang presyo ng langis bukas. Mula rito, gabi-gabi na siyang naging tagapaghatid ng balita na pumukaw sa atensyon ng milyong-milyong Pilipino sa kanyang unique na estilo ng pananalita. Taong 2000, nang opisyal na maging investigador ng bayan si Mike, na umaksyon at nagbigay solusyon sa mga sumbong at problema ng ating mga kababayan. At pagsapit ng 2004, lalo pa siyang naging bahagi ng bawat gabi ng mga Pilipino. Narito ang pinakarespetado, pinakapinagkakatiwalaan. Nang maging isa sa mga anchor ng 24 oras. Ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Ang 24 oras na investigador ng bayan, tunay na ngang walang inaatrasan. Ng eleksyon 2010, si Senador Noynoy Aquino. Senador, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Mano Mike. Mula giyera sa Iraq. Kahit sa anong dako ng mundo kagaling dito, iisa lang kami. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanang nangyayari dito sa loob ng Iraq. Dati, yan no? Ngayon, ito na, sa lupa. Pati pinakamalalakas na bagyo. Mahigit 20 minuto na kami lumilipad dito, papalapit na sa Tacloban. Lahat ng dinaanan namin, lahat ng bahay, sira. Tignan ninyo ang mga tao, kanya-kanyang hakot na nung mga karga nung barko na mga sakong puti. Ni isang bubong, Mel, ni isang bahay, ni isang struktura o gusali, wala ka makikita na walang pinsala. Mga nakapanlulumong trahedya. Hindi pa rin po nakakabangon mula sa nangyaring bakbakan ang dating sentro ng komersyo dito po sa Marawi. Ganito ang sistema dito, Mel. Mga makasaysayang pangyayari. Bakit kayo nandito sa Vatican? Bakit nyo gustong makita si John Paul II? Ang sabi nila, Mel, kasi isa siyang mabuting tao. Sa mga sandaling ito, meron daw nagaganap na negosasyon para sa pagre-resign ni Presidente Estrada. Hanggang sa taon ng traslasyon ng itim na Nazareno. Patindi ng patindi ang damdamin ng mga deboto. Isa lang ang sigaw nila. Viva! Naroon siya upang ihatid ang pinakamaiinit at pinakabagong ulat. Naramdaman ko po kanina ang silhi ng pananampalataya ng mga deboto. Our next MSAP icon is the legendary main man of the newsroom, Mike Enriquez. Ang kanyang husay, kinilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa international stage. This is an affirmation that we must be into something right and something good. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Pero sa kanyang galing sa pagbabalita, kanya rin na ipapakita ang kanyang pagiging tao lamang. Kung saan galing yung bagong strain o uri, excuse me po, hindi po yung coronavirus, ng coronavirus. Good manners and right conduct yun. Kala ng mga tao, arte yun eh. O gimmick, hindi po. Kasi bata pa kami, sinanay na kami na pag inuubo ka o pag binahing ka, dapat mag-excuse me po ka. Sa eleksyon 2019, pusuan ang totoo. Nitong eleksyon 2019, pinag-usapan at naging viral din ang ilan sa mga sinabi ni Mike. Gusto ko silang singilin. Anong maasahan namin sa inyo ngayon? Maniningil ka na? Yes! Maaga. Yes! Ano singilan mo? Oo, para magkaalaman. Ngayon pa lang, magkaalaman na para sa habang umuusad ang kanilang termino, na-check natin yung ginagawa nila versus yung ipinangako nila. Ngayon, ang aming minamahal na si Mike, hindi muling maririnig ang tinig matapos ang kanyang pagkikipaglaban sa karamdaman.
Pero sa aming puso, malinaw na malinaw pa rin ang kanyang boses. Hindi namin kayo tatantanan. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Totoong may paninindigan. Gabay namin sa paghahatid ng serbisyo at katotohanan at ng matapang na pagbabalita. Paalam, Mike. Hanggang sa ating muling pagkikita. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.